Magandang buhay mga kapigi at back to miniserye po tayo sa ating mga bagong walay na biik. Eto nga pala pong pagpapakain ko ng saging na hilaw ay 1 linggo lamang dito sa aking mga biik at kapag ito'y okay na ay ako po ay ini-stop ko na po iyan. At syempre yung mga painuman nila ay nilalagyan ko po yan ng multivitamins at mga food supplement dito sa ating mga alaga. At ang pagpapakain po diyan ay hindi pa rin po pwedeng pakadamihan para iwas sa pagtatai ang mga biik. At kapag nga po naka-10 araw na or nakapagtigigisa na silang kilo ng booster feeds ay nagpapalit na po ako ng pakain. At iminimix ko nga po ang pre-starter para hindi mabigla ng pagpapalit ng pakain itong ating mga biik. At yan nga po ay hindi yan pakakadamihan agad. Ang iniiwasan po natin diyan ay ang pagbabago ng timplada ng tiyan nila at nang hindi sila mangagtae. At kapag puro ng pre-starter ang pakain ko po ay ako nga ay nagtitimbang diyan para alam ko kung gaano karami ang naiipakain ko sa isang pakainan. Ibig kong sabihin ay yung pagpapakain sa umaga, sa tanghali at sa hapon ay alam ko kung gaano karami ang nakakain nila. At kapag po ganyang nasa sa labas iyan ay ibig sabihin sila ay lilinisan. Tuwing umaga lamang po ako naglilinis ng koral ng mga biik dahil hindi naman po sila masyado pang madumi kaya yan ay pwede pa namin palabasin diyan at saka po namin lilinisan yung koral. At sa pagpapakain nga po ay inyong oobserbahan kagaya niyan, isang malungkot yan po ay tamlay. Ibig sabihin po niyan ay may nararamdaman niyan na hindi maganda, maaari ho yang may ubo at sipon. Kaya kapag ganyan ay syempre magbibigay na kaagad ako ng antibiotic. Makikita nyo naman po sa baboy kapag ganyang pinalalabas ayan ay masisigla. Pero kung hindi po masigla at mapansin yung may umuubo ay kapag po umuubo ay inyo na kaagad pong gamutin. Kapag po ganyang mga biik ay mas magandang naaagapan dahil mahirap na ho kapag yan ay lumala. At kailangan din po ay may mga stock na kayong gamot diyan sa inyong mga babuyan kahit backyard lang po tayo. Para kapag kailangan ay makakapagbigay kaagad tayo ng gamot sa ating mga alaga. Maigi ho na naaagapan iyan at minsan nga ho ay naagapan nyo na ay talagang kapag yan ho itinamaan ng sipon na matindi ay mahirap hong gamutin. Kapag ang baboy ho ay hindi na kumain ay mabilis mamayat. Kaya doon ako mas nag-aalala. Ang pagtatai po ng baboy ay madali kong nagagamot dahil yan nga po ay saging lamang at mga puso or ubod ng saging lamang ang ibinibigay ko. Pero kapag hindi na po kumain ng inyong mga biik ay talaga naman pong nakaka-stress at hindi rin natin alam kung anong gagawin kahit nabigyan na nga natin ng gamot ay minsan ay hindi pa rin kumakain. Pero pag naaagapan at nabigyan ng tamang gamot, ayan naman po ay gumagaling. Mapera na lang po talaga kung talagang malalayong tumama sa kanya na sakit. At kapag po ganyan na nadadagandagan na ng mga kapatid ay inihihiwalay ko na po ang ganon. Para hindi na rin po makahawa dun sa iba at kung sakali pong gumaling ay saka ko po siya isasama. Kapag ganyang bagong walay, ang inyong mga biik ay talagang lagi pong nakaaantabay, nakasubaybay sa kanila. At palaging pinagmamasdan kung sino ba yung malakas kumain, kung sino hindi kumakain at inyo din titingnan kung sino yung lumalambot ang dumi. Dahil minsan hindi ho maiiwasan diyan na may lumambot pa rin ang dumi at yun po ay matakaw kumain at yun po ay matakaw ding uminom. Yan pong isang yan ay inihiwalay ko na dahil hindi na po siya kumakain ng 2 araw. Yan nga po ay naagapan ko kung mabigyan kaagad ng gamot pero ganyan pa rin po ang nangyari. At yan nga po ay may bakuna pa nung mga biik pa sila. At ito po'y patuloy kong gagamutin. Kahit anong ingat natin sa ating mga alaga, ay talagang dumarating po na magkakasakit sila. Kasama po yan sa ating hanap buhay. Yun lang hanggang sa susunod.